Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng De La Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, Bagyong Jolina lumakas pa. Panibagong low pressure area na mataan sa Bicol Region. Ilang lugar sa Metro Manila binaha na naman kasunod ng malakas na ulan. Pasok sa ilang paaralan suspendido. 8 NPA patay sa engkwentro sa Kamiling, Tarlac. Samantala, gurong dinukot naman ang Abu Sayyaf Group sa Zamboanga City, pinalaya na. Encounter natin itong mga grupo ng New People's Army dyan sa Kamiling, Tarlac. As of now, 8 New People's member po ang napatay. Huling araw ng voters registration para sa SK at barangay elections. Nagkagulo. Extension sa pagpaparehistro ay pinanawagan. Pangunahing whistleblower ng pork barrel scam haharap ngayong araw sa NBI. Po ay nabigyan ng sabina ulit si Ben Harloy upang magpakita sa NBI at mahingan siya ng side naman niya sa foundation o kung saan siya ang president ng isang foundation at pagpapaliwanagin din siya kung ano yung naging role niya sa foundation na yan. Palitang negosyo, pagkolekta ng property tax, hinigpitan na. Balita sa Ibayong Dagat, mga namatay na pulis sa jailbreak sa Pakistan umakyat na sa 13. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Sa tindahan, suwabe sa pitaka. Isang umaga, suwabe ang shave. Smart Eraser. Gusto ko, smart ang man ko. Smart Eraser. Come and get me! Smart Eraser, get one now. Smart Eraser, suwabe sa presyo, suwabe sa shave. It's a smart choice. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Miyerkules, July 31, 2013. Ito ang numero 1 na RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng De La Peña. Tayo po ay live na live sa DWAR 103.9 RMN sa Palawan, DYHB 747 RMN Bacolod, DXBC 693 RMN Butuan, sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro. At tayo international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po ng ating mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN News Panahon. Nakakasama, lumakas pa ang tropical storm na si Jolina. Sa latest bulletin ho ng Pag-asa, huling namataan ng bagyo, nasa 450 kilometers sa kanluran niya ng Subic, Zambales. Taglay niya ang lakas ng hangin na umabot sa 65 km per hour, malapit sa gitna at kumikilos, pahilagang kanluran sa bilis na 11 kph. Pag iibayuhin ho ni Jolina ang habagat na siyang magdadala ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan at pagkulog at pagkidlat sa Mimaropa at Calabarzon. Kung hindi ho magbabago ang bilis at direksyon, posibleng makalabasan ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong hapon o gabi. Sana. Samantala, ayon sa Pag-asa, may nabuong low pressure area sa loob ng PAR sa layong 210 kilometers, silangan ng Virac, Catanduanes at maaring maging bagyo yan. Pagday po nito ay nagsuspindi na ng klase sa elementary at high school ang lungsod ng Pasay. Habang ilang lugar sa Metro Manila ang binaha ngayon dahil sa malakas na buhos ng ulan. Particular dito, yung Barangay Pio del Pilar patungong Paso
Quezon Tamo Extension at Hill Puyat patungong Chino Roses na hindi na maaring daanan. Matagal na ho yan ng mga maliliit na sasakyan. May pagbaha din mga kasama sa bahagi po na sa Taft Rotonda at E. Rodriguez Avenue na hanggang gutter na. Barangay, mga kasama sa bayan po ng Baaw, Camarines Sur, nakaranas ng pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pagulan. Ayon sa ulat, umabot na hanggang tuhod ng tubig baha sa mga barangay ng San Francisco, San Nicolas, San Roque, San Ramon, Del Rosario at saka Santa Cruz. Nabatid na palagi umapo ang tubig sa lugar tuwing bumubuhos sa malakas na ulan dahil sa makitid namang drainage system. Bukod dito, ginawang palayan din ng mga magsasakang ilog na dati daluyan ng tubig. Sa ngayon po ay humupa ng baha sa nasabing lugar. Samantala ay mga kasama matapos ang bakbakan sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Freedom Fighters o ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at militar dyan sa Cotabato City kahapon, abay nagkasagupan na naman ang tropa ng Northern Luzon Command at hindi mabatid na bilang na mga miyembro ng People's Army sa Barangay Bobon, Karopisan, Kamiling, Tarlac ng bandang alas 8 kagabi. Kinumpirma ni AFP spokesperson Lieutenant Colonel Ramon Zagala na 8 sa mga rebelde ang namatay at nakarecover din sila ng mga matataas na uri ho ng armas. Patuloy na nagsasagawa ng clearing operations ang militar sa lugar kung saan naganap yung bakbakan. Wala namang naitalang casualty sa panig ng tropa ng gobyerno. Na-encounter natin itong mga grupo ng New People's Army, believed to be members of the New People's Army dyan sa Kamiling Tarlac. At ang resulta ng enkwentro na to ay as of now, 8 New People's member po ang napatay at nakarecover po tayo ng 8 high-powered firearms. Isang M60, 4 na M16, isang M14 at 2 baby Armalite. Nakaposition po ang 32nd Mechanized Company nung na-encounter nila itong mga miyembro ng New People's Army. Si AFP spokesperson Lieutenant Colonel Ramon Zagala sa interview ng RMN. Pinabulaanan kaagad ng Bangsamoro Islamic Liberation Front o Islamic Freedom Fighters ang balitang inilabas ng militar na 8 sa kanilang matuhan ang nasawi ng magkasagupan dalawang grupo sa Cotabato City kahapon. Sa interview ng RMN kay Abu Misri Mama, tagapagsalita ng BIFF, nilinaw nito sa loob ng 8 oras na bakbakan, wala umano sa nilang hanay ang nalagas, bagamat 4 sa kanilang sugatan. Iginit din ito na hindi sila nagsimula ng gulo. Hindi rin totoo yun, pero may hinarang tayong pero ang ibig sabihin para huwag makadaan ng mga commuters pagkat makabarili ng sundalo, kami naman ang mapagbintangan. Walang namatay sa amin, pero may tinamaan ng 105 howitzer na 4. Kinumpirma rin ni Mama na patuloy pa rin ang bentahan ng armas sa pagitan nila at mga tiwaling sundalo. Matatandang panahon pa ni dating National Defense Secretary Angelo Reyes nang unang mabulgar ang ganitong issue na nagresulta ng pagkaklas sa ilang mga sundalo. Meron po. Lalong-lalo na kung ganitong bakbakan, yung mga sundalo dyan na magbibinta ng bala, nagbibinta ng mga baril para magkaibigan din natin sila. Ganun po. At samantala, sa kabilang panig ay hindi naman ito kinagat ni Lieutenant Colonel Ramon Zagala, tagapagsalita ng AFP. Ang mga sinabi ni Mama, iginit niya na dapat ay panagutaan ng BIFF ang kanilang ginawang pag-atake sa makawal ng pamahalaan. Ang issue dito hindi yung ilan ang napatay. No? Ang issue dito ay sino ba nagsimula at bakit yung ginawa yan. Ang dapat yung sagutin, bakit sila nag-conduct ng attack. Kung may mga ganyan na may-report siya, ay ayan ko alamin natin at imbestigahan natin. Again, we do not tolerate. Pagkasunod pong tinig na BIFF spokesperson Abu Misri Mama at tagapagsalita naman ng AFP na si Lieutenant Colonel Ramon Zagala sa RMN. Pinalaya na ng Abu Sayyaf naman ang isang guro ng Western Mindanao State University o WIMSU na dinukot noong Enero 22 sa Zamboanga City. Nakilalang ang bilihang na guro na si Al-Rashid Rojas. Na-recover si Rojas sa pier ng Hulo kung saan nakita siyang hinang-hina na. Kaya agad dinala ho sa ospital. Hindi naman masabi ng mga sundalo kung may ransom na ibinayal ho yung mga kamag-anak ni Rojas at kung ano ang motibo ng pagdukot sa kanya. Nagkagulo mga kasama huling araw po ng voters registration para sa barangay at SK o Sangguniang Kabataan election sa ilang lugar sa Metro Manila. Kabilang dyan ang sa Maynila kung saan ay dinumog ng mga kwalipikadong botante ang tanggapan ng COMELEC sa may Aroseros, Maynila. Ilan sa may ito nagpalipas ng gabi doon para lamang makapagparehistro. May ilan naman ang hinimatay na dahil sa matinding siksikan kung saan nagkaroon pa ng batuhan ng bote ng mineral water. Hindi na rin pinatawad ilang botante mga nakaparadang sakyan at silampahan na ito para lang makasingit sa pila. Pansin-pansin naman ang mga service vehicle ng iba't ibang barangay
na naghakot na magpaparehistro. Sa Pasay, kanina alas 9 pa lamang ng umaga, umabot naman sa 1,000 ang pila sa nakapila sa dalawang distrito ng lungsod. Marami rin po nagreklamo sa mabagal na proseso. Nabatid na 2 computer lamang ang ginagamit sa bawat distrito kung saan ay nasa 250 ang mapuproseso ngayong araw. Paliwanag ng pamunuan ng COMELEC, masusunod nilang biniberipika ang pagkakakilanlan naman nagpaparehistro kung kaya't mabagal daw ho yung proseso dahil baka hakot lang ng mga barangay official ang mga ito mula sa ibang lugar. Samantala katulad naman ng kahilingan sa ilang lugar na nawagan din ng mga taga Zamboanga na palawigin pa ang registration para sa SK at barangay elections na hanggang alas 5 ng hapon na lamang ang deadline. Ang registration hindi na palalawigin. Kasama natin sa Balita Live si Angel Ronquillo. RMN Report. Hindi na nga papalawigin pa ng Commission on Elections ang pagpaparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, ito na pagkasunduan nila sa ginanap na unbanked session kaninang umaga at ito ay sa pamamagitan ng unanimous voting. Muli naman pinaalalahanan ng COMELEC ang mga botante na samantalahin ang huling araw ng registrasyon upang makapagpatala. Sinabi pa ni Brillantes na bukas ang kanyang tanggapan sa buong bansa hanggang alas 5 lamang ng hapon. Binuksan ng COMELEC ang registrasyon ng Lunes, Hulyo 22 at nakatakdang magtapos ngayong araw, Hulyo at 31. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Sa pin pa rin sa COMELEC, pinagtawanan lamang po ni COMELEC o ng Commission on Elections yung akusasyon ng isang dating opisyal ng COMELEC na illegal silang nag-imprenta na madagdag na balota bagaman tapos na yung 2013 elections. Matatandang binulgar ni Attorney Melchor Magdamo ang pinagawang milyon-milyon mga balota raw ng poll body sa isang hindi rehistradong printing company na dapat sana sa National Printing Office o NPO lamang. Inalaho ng dating opisyal ginamit ang mga balota para mapagtakpan ang mga pabago-bagong resulta ng automated canvassing ng May 13 elections. Paano man lugar ito, hindi ito National Printing Office. Kaya ang malaking katanungan doon, bakit ka mag-print ng balota for May 2013? Tapos na election, ang dapat ini-imprenta ngayon yung barangay. Isa lang na nakikita namin motibo dyan dahil nga may kakulangan tayo ng para mag-match up sa 39 million na dapat maging pasehan ng proclamations ng mga nakaupo ngayon. Ang mga alegasyon ni Magdamo ay nabulgar nang dumalo ito sa pagdinig ng Court of Appeal sa kasong habeas data kahapon. Ayon naman kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, hindi niya alam kung saan daw galing yung mga sinasabi ni Magdamo pero handa naman siya sa namang investigasyon. Sabay niyan, hinamon ni Brillantes sa dating kasamahan na maglabas na lamang ng mga ebidensya at dalhin sa proper venue ang kanyang alegasyon. Hindi ko alam kung sabi ko, hindi ko alam kung saan siya nanggagaling. Hindi ko alam kung nakapunta na siya sa NPO at nakita na niya kung paano training at paano pinatantayan ng media at pinatantayan ng mga partido, yung pag-print, alam naman, may record naman lahat yan. Ang magkasudpong tinig na COMELEC Chairman Sixto Brillantes at Attorney Melchor Magdamo sa interview ng RMN. Takdang humarap ngayong araw sa NBI ang pangunahing whistleblower ng pork barrel scam na si Benhur Luy. Ayon kay Attorney Levito Baligod, ang abogado ng mga whistleblowers sa pork barrel scam, layo ng paghaharap ng kanyang kliyente na magbigay ng salaysay sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa pagnanakaw ng milyong-milyong pisong pondo ng JLN Corporation na dapat sana ay napupunta sa mga magsasaka. Binanggit din ni Baligod na sa kabila ng pagbanat ng pamilya na Poles sa kanya, maging sa kanyang mga kliyente ay hindi sila natitinag na ibunyag ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na PDAF anomaly. Tuloy-tuloy po ang pagsasalaysay ng ating mga whistleblowers, lalo na si Benhur Luy, sa kanyang mga nalalaman at ito ay ibinibigay namin sa dapat na ahensya para naman sila ay mabigyan ng pagkakataon na i-validate itong mga sinasabi ni Benhur Luy. Ngayon po ay nabigyan ng subpoena ulit si Benhur Luy upang magpakita sa NBI at mahingan siya ng side naman niya sa foundation o kung saan siya ang president ng isang foundation at pagpapaliwanagin din siya kung ano yung naging role niya sa foundation na yan. Okay. Yung mga pera na natanggap ng foundation, saan ba niya dinala o paano ba ito ginamit? Yun po ang mga katanungan mamaya.
na kailangan niyang ipaliwanag din. Anya yung mga nalalahad ho ngayon sa social media na luho ng pamilya ni Janet Lim Napoles ay may tuturing na bahagi lamang ng yaman na meron ang naturang pamilya. Kahit pa ikatwiran ng mga Napoles na ito ay kanilang pinaghirapan, mas mabuti pa rin matutukan ng pamahalaan kung saan nga ba hinuhugot ng naturang pamilya ang kanilang limpak-limpak na kayamanan. At kailangan ding kumpirma kung nagbabayad nga ba ang mga ito ng tamang buwis. Kung nakikita nyo ay palagay ko is just a tip of the iceberg. Ay mga kwan lang po yan, mga hints or clues lang po yan. Lang ito. Pagka mong mabuti yung mga nalalaman ng ating whistleblowers na kanilang kayamanan at yung kanilang estilo sa pamumuhay, kwan lang po yan. Kumbaga, konti pa yan. Matatandaang nalantan ho sa social media gaya ho ng Instagram yung mga yaman ng pamilya Napoles kung saan makikita dito yung pagkakaroon niya ng 2 Porsche o sapatos ng kanyang anak na nagkakahalaga ng 300,000 pesos ang kada isang pares, relo na hindi bababa sa 1 milyong piso ang halaga at hotel. RMN News Network. Mas sinigpitan pa makasama ng gobyerno ang Real Property Registration at Tax Collection System ng LRA, Land Registration Authority, sa pamagitan ng tinatawag na LRA BIR Leakage Program. Sa interview ng RMN, Attorney Robert Leyretana, layo din ng programa na may wasan ng pagpeke sa Certificate Authorizing Registration at hindi po pagbabayad ng buwis sa pag-transfer ng ari-arian. Dito ay mas maging mabilisan ang proseso sa pagkuha ng Certificate of Authorizing Registration at mas maraming buwis din makukolekta ng BIR. Narito ang pahayag. Tatlo po ang purpose nito. 1, minimize graft and corruption. 2, simplify the process. Kasi dati, nung manual, merong manual verification. Dadalhin ng uutusan ng Register of Deeds ang isa ng staff o i-verify mo muna ito sa pinakamalapit na RTO kung ito ba'y peke or authentic or not, or proper taxes were paid. Now, it is gone. Hindi na namin sagutin yan. So, it is now a simplified process. Number 3, purpose of this LRA BIR car verification program is to increase revenue collection. RMN News Abroad. Umangkit na sa 13 individual ang namatay sa pagtakas ng may 248 na mga preso sa Dera Ismail Khan, Pakistan. Ayon kay Provincial Prison Chief Khalid Abbas, kabilang sa mga nasawi ay 6 na pulis, isang sibilyan, 2 miyembro ng Taliban at 4 na preso. Armado umano ng mga baril, mortar, granada at iba't ibang mga pampasabog ang mga miyembro ng Taliban nang lusubin ang nasabing bilangguan. Kinumpirma naman ni Senior Government Official Mustak Haddoun na kabilang sa mga nakatakas ay ang 30 hardcore militants. Inako naman ang tagapagsalita ng Taliban na si Sahidullah Sahid ang nasabing pag-atake. Nagtanim din ng mga bomba ang mga Taliban sa paligid ng bilangguan bago tumakas, ngunit na-defuse naman agad ng mga bomb disposal experts. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig muli ang numero 1 ng RMN News Nationwide ngayong Miyerkules, July 31, 2013. Mga taga Iloilo, susunod at yan si Idol kasamang Ronel Sorbito sa Targetanay sa Udto sa DYRI 774. Panoorin pa rin na natin naging pagbabalita ngayon po alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, itype ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyo naging panahon ha, sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo mo Nationwide. Pinakamalaking mga balita habang sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:19